Marami siyang we are now reading the Second Corinthians. At mga kapatid, when we say the Second Corinthians, magkakaroon, kaya itong Second Corinthians mga kapatid, maganda ito because this is apparently the second copy, the second writings, the second epistles. Itong Second Corinthians is pangalawang pagsulat ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto. Marami siyang mga sulat eh. Na mga kapatid, itong sinasabi niya rito na may mga nangyari sa kanya sa Asia. So malalaman natin, alam natin na talagang nakarating si Apostol Pablo sa Asia. Hindi natin alam kung, di ba, ang Asia, Timilen, Southeast Asia, ang Philippines, Southeast Asia, ang Qatar, Middle East Asia. Oh, di ba? May mga ano yan eh, kaya may tinatawag pang Far East. Kaya noong Pasko, sinasabi ng mga mga mago na dumalaw, pumunta sa Panginoong Hesus galing ng East. So malalaman natin, Sister Sarah, according to the historical account, that Paul went to Asia. Nakarating siya mga kapatid, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Kaya mga kapatid, itong apostol, itong pagtawag ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, na siya ay alagad ng Diyos, siya ay apostol ng Panginoon, is an introduction to himself. Which is both familiar and necessary kasi mababa ang tingin sa kanya, Sister Cecil, ng mga taga-Corinto. At makikita natin kung bakit ganun ang introduction niya. Amen. Natatandaan mo yung mga pulis pag umahabol sila, pagka nagpapakilala sila, lagi nilang sinasabi, in the name of the law. Pag ang pulis may huhulihing kriminal, in the name of the law, nagpapakilala sila, they are not coming as by themselves, they are coming because of something greater, something higher. So itong si Apostol Pablo, mga kapatid, sinasabi niya na, ako ay apostol ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon. Yun ang kanyang introduction kasi mababa nga ang pagtingin sa kanya ng mga tao sa Corinto. And magandang ipaalala sa kanila na yung pagdating na Apostol Pablo sa kanila is an apostolic visit. Kailangan malaman nila ano ba ang credential ng tao. Amen ba mga kapatid? Kasi nung unang panahon, siguro ganun din, kahit naman ngayon, ang tao titingnan lagi ang credential. Which in my own opinion, mali. Kasi pag tinignan natin lagi ang kakayahan ng tao, babagsak talaga tayo. Mahina ang tao eh. Pag lagi tayo, kasi ganito yun eh. Kahit na, pero nagpupunta ka ng church not because of anybody. We go to the church because of Jesus. Ano ang sabi pa ni Apostol Pablo, mga kapatid? By the will of God. Ito yung sinasabi niya na, ako ay apostol ni Jesus, hindi dahil sa gusto ko lang. Hindi dahil sa may pumili sa akin. Ito ay will ng Panginoon. At kahit na mababa ang pagtingin sa kanya ng mga taga-Corinto, hindi nagpapababa iyon ng kanyang tungkulin sa Panginoon. Siya ay nananatiling apostol. Kahit ano pa ang tingin sa atin ng tao, pero kung ikaw ay naniniwala sa sarili mo na talagang mataas ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, you don't care. Kasi laging may mga taong maninira, may mga tao laging hindi maniniwala. Hayaan mo na, karapatan nila yun eh. Amen ba? Kung gusto nila ganun, let them. Huwag mong pilitin ng iba na ayaw. Amen? Pero, ipaalala mo na, iyan ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ito ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Ganon din ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na mababa ang tingin sa kanya, kaya ipinapakilala niya kung sino siya. O sige, mababa ang tingin niyo sa mga apostol, pero basta ako, apostol ako ng Diyos,
At kahit mababa ang tingin nyo sa mga lingkod ng Panginoon, ito ako. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, lagi nating tatandaan yung acronym na pastor. Pag ang tao lingkod na ng Panginoon, wag mo nang pababain, wag mo nang siraan, wag mo nang i-underestimate. Kung ano man yan, basta naging pastor yan, hayaan mo. Magpakain ka sa mga lingkod ng Panginoon. Natatandaan mo, Ate Milen, yung mag-asawa na nagpatuloy kay Propeta Elias, kay Propeta Elisha. Na every time dadaan sa lugar na yun si Propeta Elisha, lagi niyang pinatutuloy ang propeta ng Diyos. Naging mabait siya sa propeta ng Panginoon. Hanggang sa napansin itong propeta na ito na tinawag niya yung kanyang alagad. Sabi niya, halika, bakit lagi ba't yung dalawang mag-asawa yung mabait sa atin? Ano bang meron yung mga yan? Gusto ba nila na kausapin ko yung hari? May ganoon ba silang kailangan? Kasi minsan may mga tao nagagawa sa'yo ng mabuti dahil may kailangan sila. Diba? Kaya mapapansin mo, yung mga mayayaman, diba? Yung mga mayayaman, pag eleksyon, magbibigayan sa mayor. Hindi ko naman sinasabi yung mayor natin mabait yung mayor natin, ha. Pero normal yon, Sister Sara, na ang mga mayayaman magbibigay kay mayor, kay gob, kay senator, kay presidente ng ganitong kalaking amount. Bakit? Pagdating ng nanalo siya, sabong yan eh. Yan politika, sabong postahan yan. Hello? Diba? May mga manok-manok yan. Pagalingan yan. Kagaya nitong si Gloria. Minanok niya si PBM. Siya ang nag-combine kay BBM at saka kay kay Sara Duterte, di ba? Dapat lalaban talaga dapat si Inday. Ang ginawang matalino to si Gloria. Sabi niya hindi. Agila ng Norte, Agila ng Visayas pag-combine natin. Kaya pagdating sa Manila, Baluarte, talo na sila. Kaya matindi. Di ba? May manok-manok. Tayo mga alagad ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin yung acronym ng pastor. Sister Mercy. Ang P, sige na nga, magkaroon tayo ng, nasa si Brother Matt. Yung P, ano yung sabihin ng P? Sa pastor. Sige. Pray for your pastor. Ayan. Ipanalangin mo ang pastor mo. Amen. Talagang lagi mo idulog sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa at least may nagpapakain sa atin. Amen. Hindi lagi ka na lang namumula sa pagkain. Ako, ang niluto naman ni kanin naman ay sunog at saka hilaw. Nako. Ang adobo, wala man lang kasarap-sarap. Talagang walang magic sarap. Abay, kahit toyo kapatid, at least ikaw yung nakakakain. Amen ba? Ay, mas mahirap yung isang church. May mga church na walang pastor. May mga church na nagbabayad ng pastor. May rotation, may rota. Amen ba? Di ba kayo sa Atene? Sa UK kasi, may mga sinatawag silang key job. Yung key job, Sister Cecil, pag Monday, dito kay Mrs. ganito. Pag Tuesday, kay Mr. ganoon. Ang tawag doon natin bilhin, key. May susi ka ng bahay na yon. Sabihin, wala silang full-time na nag-aalaga o nagtatrabaho sa kanila. Ang ating church, lahat tayo may pastor ang ating mga simbahan. Amen ba? Kaya lagi nating ipagpipray ang ating mga pastor. Assist. Mga kapatid, assist our pastor. Dapat kapatid, ikaw ay nag-a-assist, tumutulong. Hindi yung pagdating mo, nakaprenda na ang mga silya. Darating ka noong talagang, I love you with the love of the Lord. Ang daladala mo plastic. Dahil magte-take away na, magsasaron yan. Yan ba? Dapat, assist mo ang pastor Si pastor na nga ang nagitara. Si pastor na ang kumanta. Siya na nag-opening prayer. Siya na ang LOP. Siya pa ang patutuo. Siya pa ang song leader.
Siya pa ang closing prayer. Ano pang trabaho natin? Upo at labas lang tayo. Maganda sa mga miyembro, mga kapatid, assist. Ask your pastor. Hindi lang assist ha, ask. Magtanong din sa pastor. Pastor, okay lang po kayo? Kasi hindi mo alam ang problema niyan. Maraming mga pastor, maraming mga manggagawa, lingkod ng Panginoon, hindi lang ito limited sa pastors, may mga leaders ng church. May mga intercessory prayers, may mga prayer warriors, may mga elders, may mga deacons and deaconess. May mga assistant pastors na nakangiti, nagpe-pray for you. But have you ever tried, have you ever considered to pray for them? Pastor, gusto po kitang ipag-pray. Hindi lang yung pastor, buti na ipag-pray mo ako. Hindi lang dapat laging one way. Maganda rin na tayo mga kapatid ay may birtud, may tungkulin, may responsibilidad na ipanalangin, asistihan, magtanong sa pastor, serve our pastor, maglingkod. Hindi naman sinasabi ni pastor na linisin mo ang bahay niya at sa bagay pwede rin. Kung talagang nakikita mo yung pastor mo ay hindi kayang maglinis because of anything, baka hindi niya kayang maglinis, baka hindi niya kayang mamalengke, baka may anak yung pastor na yon, bata na hindi niya maalagaan dahil hindi siya makapunta sa mga appointment, doctor's appointment dahil sa may mga responsibilidad siya. Tinatawag ka ng Panginoon, nakita mo yung ganong pangangailangan, maaaring maglingkod ka sa pastor, maglingkod ka sa church, na dapat gagawin ni pastor, o di ikaw nang gagawa. Treat your pastor. Tamang-tama sa Pasko. Bumili kahit isang panyulito. Huwag yung magpapadala ka lang ng kopyang binondo na nakabalot sa dyaryo. Salamat, pastor. At least, kahit kopyang munggo, okay na. Amen ba mga kapatid? Pasalamat yan. Amen. Thank you, pastor. At least magpasalamat ka naman. Hindi yung answered prayer na pala, wala na nakakaalam. Pag nakasagot na yung prayer, babay na. Diyos mabalos para mga taga Bicol. Di ba? Sarang Hamida, parang di ba? Kailangan nagpapasalamat sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi naman sinasabing mataas ang ati, pero maganda rin sa tao yung nagpapasalamat ka sa pastor na ginamit ng Panginoon sa iyo. Hindi yung may mga tao na umalis sa church, tapos sisiraan pa yung pastor. Bakit? Kung wala ka bang pastor na nakakain ka kahit na papaano, hindi ka magiging ganyan. Ganon din sa ating mga magulang. No matter how our parents treated us or raised us, maaaring hindi perfect, simply because they don't have anything to give. Andali kasi mag-isip na sana ganitong ginawa ng parents sa akin. Pero have you ever considered na maaaring that's the only way, that's the only resources they have at the time? Na maaaring gusto man nilang magpaulam ng longganisa at tapa at masasarap na mga putaay sa iyo, pero meron lang sila dahon-dahon ng kalamyas o dahon ng talbos ng kamote, wala kang magagawa. Kaya kami nung bata, Sister Cecil, si Sister Lab, Pastora Lab, nako, napakaarte niya nung bata, lagi nakapamewang. Daddy, ito na naman tayo, adobong galunggong o adobong dahon ng halaman ng kung ano ka. Minsan nga, kumakain na yata kami ng mga dahon ng roses Kasi yun na lang palagi ang piniluluto. Iniiba-iba lang ni Bishop. Minsan, pinapakuluan lang niya doon sa tubig na may isda. Tapos may lalagyan niya ng talbos ng kamote. Pero nagpapasalamat kami sa kanila ngayon. Kahapon, nung sinasabi ko sa kanila, sabi ko, Ma'am, thank you for being with us. Pero mo, 50 years na kayo ng daddy. 50 years. Golden anniversary, mga kapatid. Hindi basta yan. Yung ibang taon, 5 taon pa lang, hiwalay na. Ito mga kapatid, 5 dekada. Diyos ko. Kalahati ng 100 years, mga kapatid. It's a great achievement. At sabi ko kay Ma'am, salamat. Magpapakalakas kayo. Hahaba pa ang buhay nyo. Kaya ako lagi nagpapadala ng pangkape. Sister Cecil, iba yung nakakapagkape sila. Nakakapag-usap. Pag sila ay kumakain ng konting biskwit, kumakain ng sandwich, di ba kasarap naman makita mo yung parents mo na humihigop ng mainit-init na kape na makapag-ipainit-init ng sikmura nila. Pagpapasalamat. Amen ba mga kapatid?
Ganon din sa ating mga pastor. Kung nagkataon na nakita mo si Pastor Saldi sa Milan, Sister Milen, abay baka pwede mo ibilan ng chicken burger. Baka pwede mo ibili ng one french fries si Pastor Saldi. Amen ba mga kapatid? Dahil ang mga pastor naman natin, hindi naman yan sinusweldohan. Yung ginagawa nila ay paglilingkod lang sa Panginoon, talagang out of generous heart. Ang Panginoon na nagpapala sa kanila. Kaya mapapansin mo, ang mga Levites, wala silang mana. Kasi ang Diyos na nagpapala sa kanila. Yan ang advocacy ng isang pastor. Ang isang pastor hindi dapat nakatingin sa kikitain kasi wala naman talagang kita sa pagtuturo ng Diyos. Hindi tayo nahirati doon, Sister Cecil, sa mga bus na nakatayo sa bus o sa mga marketplaces na, mahal kayo ng Panginoon pero magbigay kayo ng 100 piso. Wala tayong ganun eh. Hindi tayo ganun. Kaya kung paglilingkod natin, talagang voluntary. Kawang gawa. Kaya ikaw naman na naghahanap buhay at makita mo naman si Pastor Don minsan siguro sa London. Ano ba namang Pastor Don? Baka naman pwede kitang ibili ng bubble tea. Ay, salamat kapatid. Amen ba? Hindi naman, binibiro ko lang kayo. Pero just in case, obey your pastor. Amen? Sundin ang pastor, hindi yung nako. Pag napagsabihan ni pastor, talaga naman, mas matalas pa sa labaha ang nguso. Mas mataas pa ang boses kay pastor sa halip na sumunod, siya pang nangunguna-nguna. Laging gusto mo siya ang leader. Siya ikaw na kapatid. May uwian na tayo. Isang malaking karangalan ng isang pastor na ang kanyang mga miyembro ay sumusunod sa kanya. Alam mo, hindi naman si pinagmamalaki ko, Pastor Saldi, at tayo naman ay pastor pareho ng gawain ng Panginoon. Tayo ay tinalagang manggagawa ng Panginoon. Nung dumating si Pastora dito, tsaka si Bishop, Sister Cecil, alam mo kaya maganda lagi ko kayo nakikita sa mukha. Kasi pag nakikita ko sa mukha, may shout out kayo kay Pastor Don. Kung kayo nakaganto, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko kayo kilala. Amen ba? Yan. Kaya lagi ko nababanggit si Sister Cecil. Amen. Kaya minsan Sister Priscilla, naka-sunglasses pa nga yan eh. Hindi ko alam kung may sore eyes si Sister Presi tsaka si Brother Jaime. Pero yun ang nagpapakita. Now, sabi ni Bishop at ni Pastora, alam mo, ang London, napakaganda ng samahan, talagang sunuran. Talagang nakita sa atin, Sister Cecil, Pastor Johnny, ang pagmamahalan ng kapatid. At hindi ko yan parang pinagmalaki, ma'am, alam ba, ganito ka? No. Sila mismo ang nakapagsabi sa akin na, alam mo, Toy, dito sa church nyo, napakaganda. Damang-dama namin yung kahit si Bishop, lagi yung maaga eh. Lagi yung tinitingnan yan. Sino kaya naka-attend din eh? Si Sister okay. Lagi yan nagmamasid. Si Bishop minsan magko-comment siya na, alam mo Toy, pag kumakain kayo, kasi minsan hindi pa pinapatay ni Sister Mavic at ni Brother Matt at ni Sister Cynthia ang kahit kumakain na, naku Toy, pag nakain kayo, kitang-kita namin talagang tawanan ng mga tao. Talagang kasasaya nila, damang-dama namin yung pagmamahal. Kahit yung ating mga spiritual leaders malayo, thousands of miles away. Pero yung mga nakakapanood ng video natin, mga kapatid, ay kitang-kita ang pagmamahalan. At yan ang tuwan-tuwa ang Panginoon. Kung yun yung tao, natutuwa, Diyos pa kaya. Kaya mga kapatid, tayo magkakapatid ay magmamahalan, tayo isusunod sa ating mga pastor. And respect our pastor. Amen? Kasi mababa nang ang tingin ng mga tao sa mga taga-Corinto kay Apostol Pablo, siguro hindi siya nire-respeto. Mahirap kasi yun eh. Mahirap kasi magturo, mahirap mamalagi sa isang lugar na hindi ka binibigyan ng importansya. Amen. Kaya ang Panginoon umalis sa Nazareth eh. Hindi naman siya namamagaling. Ano pang kwenta ng pag-stay ko rito? Kaya ang Panginoon umalis, pumunta siya ng Capernaum. Na mga kapatid, nagpapatuloy tayo with all the saints. Ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, na lahat ng mga santo. Amen? Kasi noon, pag tayo mga kapatid ay nagsasalita ng santo, parang yan ay palagi sa mga papo, mga kapatid. Hindi lang ito para sa mga ganon. Ito mga santong ito mga kapatid na ginagamit dito ay para sa mga taong may matibay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yung mga taong banal, may mga taong inihiwalay.
May mga taong humiwalay para sa Diyos. Anong humiwalay saan? Humiwalay sa gawang masama. Kaya ang tawag ni Apostol Pablo, with all the saints which are all in Acacia or Akaya. Asia kasi yan eh. Greece. Kasi itong sinulat na ito mga kapatid na Apostol Pablo, 2 Corinthians, pangalawang sulat niya na to eh. Di ba may 1 Corinthians, nagkaroon ng 2 Corinthians, pangalawang sulat. At itong mga kapatid na Akaya dito is a part of Greece at itong sulat na ito, 2 Corinthians, was sent to all the churches in Greece. Nasa Greek. Kaya Akaya. Now, ito pa mga kapatid, may marami tayong matututunan dito, Sister Cecil. Grace and peace to you and peace from God. Yung grace mga kapatid, ang kanyang pagbati, itong grace and peace, pag tinignan mo ang mga sinulat ni Apostol Pablo sa New Testament, ginamit niya itong grace and peace, biyaya at kapayapaan, 13 beses sa New Testament letters. Ginamit niya yun ng talagang maraming biblical scholars ang nagsasabi na hindi yun parang pagbati lang. Amen? Ganon din tayo mga kapatid, Sister Ne. Pag tayo ay magte-text ng message, especially pag umaga, Sister Sarah, pag ikaw ay may magte-text, sample umaga, hindi naman kayo nag-usap kahapon, hindi naman kayo magkausap kanina madaling araw. Pag magte-text ka ng umaga, bagong umaga, Sister Cecil, magkakaroon ka ng pagbati. Yan ay text etiquette. Hindi yung kauma-umaga agad ang bungad nasaan ka na? Bumati ka muna. Amen. Grace and peace ka muna. Yan mga kapatid, ang biyaya at awa, ang sabi ng Apostol Pablo mga kapatid, yan ay nanggagaling sa Panginoon at sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus. Grace and peace to you from our God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Nanggagaling ang biyaya at ang awa sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ganun din tayo. Pag umaga, wag agad singhal. Kailangan, good morning. Good morning ka muna. Yan ang magandang pagbati. Greetings. Pagbati mula sa Diyos. Ganyan nakikita ang taong edukado, hindi lamang sa taas ng pinag-aralan, mga nakapaskil na mga diploma. Amen. Makikita rin ang pinag-aralan ng tao, Sister Arlene, sa pamamagitan ng mga ginagawa. How do you respond on a daily basis? Verses 3-4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. So binuksan ni Apostol Pablo ang kanyang sulat ng 2 Corinthians letter sa pagpupuri sa Diyos na nagbibigay sa atin daw ng awa at ng comfort to the apostles and all believers. Mga kapatid, sandali. Titingnan ko lang sa Tagalog, mga kapatid. Ang tinatawag kasi mga kapatid, dito sa 2 Corinthians, may sinasabi silang comfort. And I would like us to know, kalakip ang banal na biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, na ating Ama at sa Panginoong Hesus. Purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Yan, yung comfort kaaliwan. Kasi may mga tao nga naman, kaya mapapansin mo, si Pastor Don palaging the focal point of my preaching, Ate Milen, is more on inspirational. Mapansin mo, because for me, this is for me, marami na tayo narinig na sermon. Amen. Puro na lang sermon na mabibigat. Kaya, kumbaga, Sister Ne, medyo lagi naman natin ng dessert. Kasi kung lagi na lang ang ulam natin may siling labuyo na talagang maaanghang, hindi natin nararasahan. Amen. Ganon din. Yung kaaliwan na yon, Sister Jo, nanggagaling yun sa Panginoon. Yung kaawaan, yung grace.
Amen? At yung comfort, nanggagaling yun sa Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. At nalalaman natin sa sulat na ito, Sister Cecil, na si Apostol Pablo, alam niya ang awa at ang kaaliwan ng Diyos on a first-hand basis. Alam niya eh. Alam mo, kaya minsan ang tao, ipaparana sa iyo ng Panginoon yung mga mahihirap na mga problema. Mararanasan mo yung mga pigati ng buhay, yung mga dagok ng buhay. At minsan mararamdaman ng tao, may mga tao na nakagaling sa mga matitinding kasalanan, matitinding uri ng buhay, ano man yon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Sister Alma, na yung babae na nagbusa kanya ng mamahaling pabango, na sabi ng isang disipulo, napaka ano naman ng babaeng to, mahal-mahal ang inihulog niya. Prada na perfume. Isang garapo na Prada na perfume. Ha? Mga kapatid, ang perfume depende sa pangalan. Oh. Hindi naman yung Johnson's baby oil lang. O hindi naman cooking oil. Mga kapatid, ang ibinuhos, Sister Elma, is talagang mamahaling pabango. Pero ano ang sabi ni Jesus? Hayaan mo siya. Mahal ang binibigay niya sa akin dahil malaki ang ibinigay ko sa kanya. Malaking, hindi natin alam eh. The Bible was silent about what was the sin or what was the offense made by that lady. Pero from the words of Jesus Christ, we will understand that that woman was giving beyond the understanding of man. Hindi nila maunawaan. Bakit ang mahal lang binibigay nito? Bakit sinasayang niya ang pabango na pwede niyang ipunin niya, ibenta at malaking pera para ibigay sa mahihirap? Pero sabi ni Jesus, habang buhay ninyong kasamang mahihirap, pero ako hindi niyo kahabang buhay na kasama. At ang ginagawa ng babaeng to, hanggat ipinapangaral ang salita ng Diyos sa buong kinapal, ang kanyang pangalan ay kasamang ipapangaral. The more you do good things, the more you do great things in the kingdom of God, hindi makakalimot sa iyo ang Diyos. Amen mga kapatid. Yun ang sinasabi ko doon eh. I think nasa ano ko yan eh, nasa Facebook ko yon nung isang araw. Pinabi ko nga rin yan kay Sister May eh, na kapag ikaw ay may ginawang matindi sa Panginoon, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Na hindi ka na makita. Dahil hindi masama ang Diyos para kalimutan yung mga bagay na ginawa mo. May ginawa kang isang bagay sa pagmamahal out of your... Kasi mga kapatid, like ito sinabi ko rin ito kay Sister May, Sister MJ. Alam mo, Timilen, kapag ikaw ay tumutulong sa tao sa panahon ng kanyang pangangailangan, hindi na tulong ang tawag doon, Sister Cecil. When you help someone who are in need or who is in need, that is no longer help. That is called love. Hindi na yung tulong, pag-ibig yun. May ginawa mo ng pagmamahal kasi tumulong ka sa kanya, yung walang-wala. Yung parang aso na wala nang mapuntahan, iniwanan ng amo niya, itinapon ng amo. Kasi sa United States, nakikita ko yung mga aso tinatapon na lang. Iniiwanan kung saan kasi siguro wala na sila yung pakain. Siguro anumang problema, nagka-problema ang pamilya, whatever it is. Pero may mga nakakakita na talagang natatakot sila yung mga aso, walang makain. Ganon din ang tao. Kaya si Apostol Pablo, damang-dama niya nung sinabi niya sa sinasabi ng Panginoon dito na ang ama ng mga kaawaan at buong kaaliwan. Kasi naramdaman niya yung awa ng Diyos, Sister Cecil. Alam natin ang background, alam natin ang history. Alam natin mga kapatid ang pinanggalingan ni Apostol Pablo. Galing siya sa isang masamang buhay. Pero dahil sa kahabagan at dahil sa kaaliwan ng Diyos na binigay sa kanya. Amen ba mga kapatid? Si Pastor Saldi, alam natin kung ano nangyari sa kanya. Nawalan siya ng asawa, pero ni minsan hindi siya nag-absent sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi niya naging dahilan nasasaktan ako. Napakahirap mga kapatid nang mawala ng asawa. Pero dahil sa habag, sa kaawaan ng Panginoon at buong kaaliwan, sinasabi rito mga kapatid na alam ni Apostol Pablo
ang awa at ang kaaliwan ng Diyos on a first-hand basis. Mahirap kasi magturo na mismo ikaw hindi mo pa naranasan ang awa at kahabagan ng Diyos. Paano ka magtuturo ng isang bagay na hindi mo alam, na hindi mo pa naranasan? You cannot. You are just gonna be a clanging cymbals. You're just gonna be a microphone talking about something, saying words without merits. Because hindi mo pa naranasan eh. But when you are tried and tested, and your faith are put to the test, and you still keep holding on to the words of God, humahawak ka pa rin sa salita ng Panginoon. Yes, Panginoon, naranasan ko itong pagsubok na ito. Panginoon, naging ganito ako dati. Doon lalabas yung kaluwalhatian ng Panginoon. Natutunan ni Apostol Pablo yun, mga kapatid. Kaya sinasabi niya na ama ng mga kaawaan. Kasi naawa sa kanya ang Diyos. Kaya patay na ng Panginoon si Apostol Pablo eh. Pero mararamdaman mo, Sister Arlene Lusong, sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo, laging may pasimula, grace and peace, na ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Yung comfort na yun, mga kapatid, yung kaaliwan na yun ay nagmula daw sa salitang paraklesis. Greek word, paraklesis. Mga kapatid, ito ay Bible study ha. Hindi ito sermon, but this is a Bible study for you to understand the words that are being used. Kasi minsan pag nagbabasa tayo, minsan dali nating basahin eh. Pero minsan, lalo na si Bishop, very particular yan sa words. Minsan magka-travel kami yan from Bicol to Batangas, 14 na oras. Naku, wala kami pinag-uusapan yan, kundi mga, ano yung sabihin ng mga words na to? Mga Greek word dito, ito mga Hebrew word na to. So, we are particular on the words. Pag tinignan mo, Sister Cecily, yung word na comfort in the passage, which come from the 2 Corinthians chapter 1, it came from the Greek word paraklesis, which means, na ito mga kapatid ay hindi lang parang pampalubag loob, na parang, grace and peace, greetings. No. Hindi lang sa for formality. Yung paraklesis, P-A-R-A-K-L-E-S-I-S, paraklesis, it has the idea of strengthening, of helping, of making strong. The idea behind this word is communicated by the Latin word for comfort, which is fortis, F-O-R-T-I-S in Greek, which means brave, matapang. Now, mamaya pag-aaral natin bakit relevant yung paraklesis sa term natin. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na siya ang Diyos ng buong kaaliwan? Bakit, mga kapatid? Kinukonsider kasi ni Apostol Pablo na ang Diyos Ama ay ang ating comforter. Siya ang ating paraklesis. Alam din natin na yung Holy Spirit is also our paraclete. John 14:16. Basahin natin ng John 14:16 very quickly. John 14:16, mga kapatid. Sinasabi ng John 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. So makikita mo na yung Holy Spirit ay isang comforter, isang mang-aaliw. Kaya mapapansin mo, Ate Milan, di ba may mga panalangin tayo dito, mga bata tayo na, Panginoon, ipadala mo po ang iyong mang-aaliw. Yung nag-aaliw, nagbibigay ng saya. Amen ba? Maganda rin na dumating yun eh, kasi minsan ang tao nawawala ng pag-asa. Amen? Kaya ang Maranatha London, mga kapatid, yan ay maraming pag-asang ibinibigay. Unang-una sa mga gutom. Yung mga nagugutom na walang makakain sa gabi, Sister Cecil, maraming pagkain sa church. At ang luto dyan, Ate Milen, hindi biskwit-biskwit lang. It is the only church I know in the entire United Kingdom na palaging may pakain, palaging may punsyonan, palaging may okasyon, parang laging may birthday party. Amen ba? Ang ibang churches, malalaking church, hindi natin sinasabi yung malilit sila. Malalaki sila, pero pag nagpunta ka, I love you with the love of the Lord, kanya-kanya na sila. Walay pagkain. Pero sa Maranatha ka magpunta, mga kapatid, nako. Kaya, napakasarap ng pagkain natin. Talagang pila. Kitang-kita ni Bishop ang pagmamahalan, tawanan. Paano ko hindi matatawa? Sa sarap ng kinakain mo. Amen ba? At Sister Arlene, alam natin yan. Hindi naman basta pagkain lang, hindi kanin at ulam lang.
At pag nagluto dyan ng cake, hindi isang cake lang. Minsan dalawa, tatlong cake. Minsan nagpapalitsyon dyan, 2 lechon, 3 lechon. Hindi na nga ang iba nga, hindi, nakapila pa eh. Kailan kaya maduluto ang lechon niya? Kasi nakapila, marami ng lechon naka-advance. Amen. Bakit? Comfort. Nagpapaaliw, nagpapasaya ang pagkain. Kaya pa nagpunta ka mga kapatid sa Pilipinas, ano ang pastime ng Pilipino? Sa Italy, sa London, ang pastime dito at Ate Milen, manood ng sine, magpunta ng park, manood ng play, maglakad sa mall. Sa Pilipinas hindi, kain. 'Di ba? O sa ano tayo, maglabas tayo. Ang labas, kakain. O. Kaya pag kumain, masaya. O nakakain ka na. Amen ba, Sister Arlie, Sister Chami? Nakakain ka na, may plastic ka pa, sa buong linggo, busog ka pa, hindi ka na magluluto. Paano ka hindi sasaya? Ang daming oras na nasa-save. Mga kapatid, di ba? Kaya, ang Diyos Ama at ang Banal na Espiritu ay mga aaliw and also the Son of God, ang Panginoong Jesus. 1 John 2:1. 1 John 2:1, ano sinasabi ng 1 John 2:1? My little children, sabi ni Apostle John the Beloved, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate. We have an advocate. Meron tayong tagapagtanggol, mga kapatid. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ang ibig sabihin ng advocate, Ate Milen, tagapagtanggol. Ako, mga kapatid, advocate ako eh. I'm an advocate in my profession. I'm a solicitor advocate. Pinagtatanggol ko yung mga naaapi. Imagine mo, mga kapatid, Sister Uye, na ang tagapagtanggol mo ay ang Panginoon. Imagine mo na lang yung ganong sitwasyon, Ate Milen. Ang tagapagtanggol mo ang Panginoon. Tapos ang judge mo, ang tagapagtanggol mo, God the Son. Ang judge mo, God the Father. Ang tagapagtanggol mo, God the Son, di panalo ka na. Wala kang talo. Amen? Kasi, Dad, sasabihin ng Panginoon, Dad, itong si Lita Masangkay, anak ko to eh. Tinanggap nito ako eh. Ganun ba, anak? So sige, panalo ka na. Advocate mo yan. Hindi ka matatalo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, if God is for us, who can be against us? Because ang abogado mo, ang tagapagtanggol mo, ang advocate mo, ang mga aaliw mo, ang Panginoong Jesus. Amen ba? So sa lahat ng aspeto ng three Godheads, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we have comfort, we have strength, and we have help. Amen ba, mga kapatid? That we may be able to comfort those who are in any trouble. Ganon din naman, Sister Cecil. Ikaw naman na nasa trouble, tinulungan ka ng Panginoon, binigyan ka ng paraklesis, kinomfort ka, inaliw ka ng Diyos, ikaw din naman. Sa panahon naman na yung mga tao nawawalan ng lakas. Amen? Nawawalan ng pag-asa. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa kanyang salita, that we may be able to comfort those who are in trouble. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw din ang nakasa anumang kapighatian. Ibig sabihin, Ate Milen, ikaw na inaliw ng Panginoon, inaliw ka ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, kung may mga pagkakataon dumating sa buhay mo na ikaw naman ang tinatawag upang magbigay ng kaaliwan sa mga nasa anumang kapighatian, gawin mo yon. It is your turn. Amen? Hindi yung ikaw lang palagi ang tinutulungan. Help me, help me, help me. Ikaw na lang palagi, wala nang iba. Pero ikaw hindi ka naman tumutulong. Ayaw ng Panginoon ng ganon. You see, God wants you to become, God wants to answer your prayer, Sister Cecil. Gusto ng Panginoon, sinasagot niya ang iyong mga panalangin. Ganon din ikaw. God can use you to answer the prayer of others. Kaya kang gamitin ng Panginoon, Sister Uyi, na maging kasagutan sa panalangin ng iba. Kagaya ng ginagawa ng Panginoon, sinasagot niya ang panalangin mo. Everything that happens on earth happens in the supernatural realm. All truth is parallel. Yung sinasabi lagi ni Pastor at ni Brother Maurice Cirulo, ni Dr. Maurice Cirulo. All things are parallel. Ibig sabihin, Ate Milen, lahat na nangyayari sa lupa, nangyayari sa langit.
para ng sa lupa at para ng sa langit. Yun ang panalangin natin ng Our Fathers, di ba? Yung ama namin, sumasalangit ka. Ano man nangyari sa lupa, para ng sa lupa at para ng sa langit. All things are parallel. Ibig sabihin, makikita mo yung relevance nung pinatawad ng Panginoon yung may utang, ang expectation ng hari doon sa umutang sa kanya na pinatawad niya, dapat pag lumabas ka at may mga utang yung iba na sa'yo, patawarin mo rin sila. Hindi baliktad Amen ba? Kita mo sabi sa panalangin, Sister Cecil, sa anumang ginagawa mo sa iba, ginagawa mo sa akin. Kapag nagpatawad ka sa iba, sabi ng Panginoon, patatawarin din kita. Ganon din sa prayer, ganon din sa comfort. Sinasabi rito mga kapatid na upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian. May mga tao, Sister Mercy, na nasa kapighatian. May mga tao nawawalan ng pag-asa. May mga tao nagkakaroon ng kadiliman sa kanilang kaisipan. May mga taong hindi nila alam kung saan sila pupunta. And if you are cold, if you think that you are given comfort, and you are cold, you are convicted by the Holy Ghost to give comfort to those who are in need, then do it. Hallelujah. Yan ang sinasabi dyan. Mga kapatid na sandali po. Yun ang sinasabi mga kapatid na ikaw ay magbigay ng kaaliwan sa iba. Maging kaaliwan mga kapatid ang iyong buhay. It's for you to become comfort, mga kapatid. Ito yung sinasabi natin. At yung comfort na yun, Ate Milen, na ibinigay sa'yo ng Diyos, pwede mo yung ibahagi sa iba. Amen. Huwag ikaw lang. Huwag kang maging parang sakre, maging sakim. Yan. Mga kapatid, sakre. Yan ay Batangas word na naman. Sister Cecil? Hindi mo alam yung sakre. Alam mo sakre, sa French, sukre. Yan yata ay asukal. Pero sa Batangas, ang sakre ay sakim. Amen. Ikaw ay binigyan ng Panginoon, mga kapatid, ng comfort. Ikaw, mga kapatid, ay magbigay ka rin ng comfort sa iba. Amen. Magbigay ka rin ng kaaliwan sa iba. Sa mga taong napipigati. Ano yung kapighatian, Sister Charmy? Yung mga nalulungkot. Amen ba? Yung gusto na magpakamatay, yung nawawala na ng pag-asa sa buhay. Amen? The same thing na ginawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo rin sa iba. Kaya minsan may alam mo yung mga greatest preachers, alam mo yung mga greatest teachers and greatest motivators, they are the ones who came from the depth. Ito yung mga tao, mga kapatid, nanggaling sa mga mas malalalim na buhay, na pag sila ay nangaral ng salita ng Panginoon, damang-dama mo sa kanila ang lakas. Bakit? Naranasan nila first hand. Hindi sila nagtuturo ng parang hugot lang sa Facebook. Hindi sila nagtuturo ng parang nakita lang nila sa internet. No. Because whatever I preach, yung tinuturo ng mga pastor na ito ay nanggaling sa kanilang first-hand experience. So yun ang sinasabi mga kapatid. Na yung comfort na yun ay pwede nating ibigay sa iba. Now, bakit may mga tao mga kapatid na hindi nabibigyan ng comfort? Bakit may mga tao na hindi binibigyan ng kaaliwan? Minsan ang iba ayaw nila mag-share. Nahihiya sila. Ang kapatid, sandali lang po ha. Amen? Ang iba ayaw nila mag-share, Ate Milen. Ang iba natatakot mag-share. Unang-una siguro, natatakot yan, Sister Epilita, kasi baka mamarites ka. Kaya ang isa sa mga ethos ng mga prayer warrior, alam yan ni Sister Cecil, ng ating mga prayer warriors, do not disclose anything na ipinagpipray natin. Kapag ipinagpray natin yan, Sister Cecil, ang ating mga prayer warrior, alam yan ni Pastor Johnny, you have to keep our mouth shut. Because you are entrusted of somebody else's problem. And it is not our duty, it is not our job to spill the beans. Kaya ang iba, ayaw nilang magsabi ng kanilang mga problema dahil nahihiya sila. Pero kapag hindi mo sinabi, kasi may mga taong natatakot, may mga taong matataas ang pride. May mga tao din naman, Ate Milin, na ayaw magsalita ng kasi baka isipin nila mahina ako Pero hindi. How would we know?
How would the Lord know? Yes, alam ng Panginoon yung ating mga hinihingi, pero is it not good na malaman din ng Panginoon? Kaya ang mga tao hindi nakaka-receive ng comfort ng Panginoon because hindi nila sinasabi. Ayaw nilang i-share, mga kapatid. At hindi pwede, mga kapatid, even spiritual comforts are not given to us for our use alone. Yung kaaliwan na yon, Sister Sarah, hindi pwedeng sa'yo lang. Kagaya ng gifts ng Panginoon, yung gifts of the Holy Spirit, yung gifts of prophecy, yung mga kaloob ng, ano ba ang kaloob sa'yo ng Panginoon? Kaloob sa'yo ng Panginoon is gift of singing, for example. Gift of the Holy Spirit, may mga gift ka, may mga kaloob ka. Hindi lang yan para sa'yo. God gave you that gift so that others are blessed because of the gift. Amen ba? Hindi pwedeng ikaw lang. Or hindi pwedeng ikaw lang nakakalam tapos hindi ka naging pagpapala sa iba. Amen, mga kapatid? They may have to be distributed and become instruments of help to others. Hayaan mo yung natanggap mo sa Panginoon. Kaya di ba sabi, ang tinanggap ko kay Jesus at aking ipinamamahagi sa inyo. May mga bagay na tinanggap ka sa Panginoon eh. Maganda i-share mo yan upang maging instrumento ng pagtulong sa iba. Ano pa sinasabi rito, mga kapatid? The suffering of Christ abound in us. Sinasabi na Apostol Pablo rito, mga kapatid, sa verse 5 to 7, sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. So mapapansin natin na Timilen, na talagang si Apostol Pablo ay talagang nahihirapan. Alam natin ang hirap na dinanas ni Apostol Pablo. Inikay-ikay natin yan. Yan, Batanggenyo word din yan. Sa mga taga Visayas and Mindanao, mga kapatid, ang ikay-ikay, yan ay ibang salita ng ukay-ukay. Sa Batangas, iniikay-ikay. Sister Cecil, ang ikay-ikay, yan ay Timilen yun, yung pag isa-isa, talagang hinihimay, talagang walang nililigdangan, walang ini-skip, talagang masusing pinag-aaralan. Iniikay-ikay. Kaya mga kapatid, sa mga Visayas, ang ating mga kapatid ng mga taga-Visayas, ating mga kapatid ng taga-Mindanawans, amen ba? Magsulat kayo, marami kayong matututunan sa mga taga-Batanggenyo. Dalang mga pastor natin ay mga taga-Batangas at mga taga-Mindoro. Ito po yung mga tubong Tagalog. Inikay-ikay natin yan, mga kapatid. Ang lahat ng buhay na Apostol Pablo. Marami sa mga sufferings. 2 Corinthians 11:23 to 28. Siya ay hinubaran, siya ay pinalo, ikinulong, kinastigo, binato, nasiraan ng barko, muntik ng malunod, pinagnakawan. Siya ay inapi, inalipusta ng kanyang sariling mga kababayan, inapi ng mga hintil, kasi Jewish, kababayan ni Apostol Pablo, yung mga hintil, yung hindi niya kababayan, inapi sa mga syudad, inapi sa mga wilderness, sa mga disyerto, nagkaroon ng kapighatian sa dagat, inapi at pinagbintangan ng masasama ng kanyang mga kapatid, napagod, may mga sleeplessness, hunger and tears, napagod, nagutom, nauhaw, usually fasting, in cold and nakedness. Minsan giniginaw at hubad. Kaya alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang hirap na naranasan ng pagdurusa ng Panginoon. Kaya kay Apostol Pablo natin marinig, Sister Sarah, yung we are partakers. Amen. Tayo ay kasalo. Amen ba? Parang nagpapakasal yan, Sister Cecil. For better and for worse. Nung pinakasalan ni Kuya Unad si Ate Milen, Unad, katotohanan ha. For better and for worse. Sa sarap at sa hirap ay magkasama kayo. Ganon din kay Jesus. Sister Antelita, hindi lang tayo palagi sa doggy bag na mga Sharonians. Kasama ka ba ng Panginoon sa paghihirap? Kaya yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, dito na, so our consolation abounds through Christ. Yun ang sinasabi dito, mga kapatid, na sa mga sakit, mga pasakit na naranasan ng Apostol Pablo, mga kapatid, ay may mga kaaliwan din naman na sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. How could it be?
Paano mangyayari yung Sister NG na sa gitna ng mga pagdurusa, magkakaroon ka pa rin ng kaaliwan? How? It is difficult to be happy. Come on man, be happy. Paano ako magiging happy? Ganito ang nangyari sa buhay ko. Paano ako magiging happy? May ganitong sa amin, namatayan kami, nawalan kami ng trabaho, nawalan ako ng ganito. It's very hard to praise the Lord when all things are going otherwise. Amen? Mahirap magpuri sa Panginoon na ang nangyayari sa buhay mo ay kakaiba. Nangyayari sa buhay mo, katalunan, kabiguan, kamatayan, kawalan, kakulangan. Tapos nagpipreach ka pa rin ng, but my God shall supply all your needs. Ang hirap nun eh. Amen ba? Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya yung kanyang mga sufferings ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay kasama, hindi malayo sa mga pagdurusang naranasan ni Jesus. Ano sinasabi rito, mga kapatid? We can count on it, when sufferings abound, consolation also abounds. So sinasabi at Milen na kapag sumasagana ang mga pasakit, sumasagana din naman ang mga kaaliwan na nanggagaling kay Jesus. Hindi pa pwedeng puro na lang kahirapan. Hindi pwedeng puro na lang mga kapighatian. Magkakaroon niya ng balancing acts. Kasi ang Panginoon magaling sa balanse. Kaya ang tawag sa Panginoon, He is the God of justice. Ang just, atine, is tama. Diba? You have to have a just measurement. Just, yung balanse, tama. Kaya yung justice, nagmula sa, ang root word niyan, just. Justice. Katarungan. Pag, ang sinasabi ng Apostol Pablo, marami kang maranasang kapighatian sa buhay, pero babalansehin ng Panginoon yan ng kaaliwan. Hindi lahat yung kapighatian. Amen? Kaya wag mong iisipin na wala nang pag-asa ang buhay. Amen? Hindi. Hanggat nabubuhay, may pag-asa. Hanggat buhay ka, may layunin ng Panginoon. Hindi pa tapos ang laban. Amen ba? Basta, ito mga kapatid, ang usapan natin. Mga kapatid, ako nasa alam ko 10:15, Kuya Unad, matulog ka na muna, magtimpla ng kape, habang Amen. Basta mga kapatid, ito mga kapatid ay, ang sinasabi ng Apostol Pablo, basta yung suffering mo, basta yung pagdurusa mo, basta yung mga nararanasan mong kapighatian, alang-alang kay Jesus. Yun ang usapan natin ha. Hindi sinasabi rito mga kapatid na nagsasuffer ka dahil mamamatay tao ka. Or, ikaw ay magnanakaw. O talaga namang ikaw ay notorious criminal na talagang ang sama-sama mong tao na lahat na lang ginawan mo na ng masama. Or, ikaw ay Sister Marites na hindi maayos. Kaya sa church, meron diyang Marites, dalawang Marites natin diyang kapatid. Meron tayong Marisol, meron tayong Marieta, meron tayong Sister, kung ano pa, Sister Marisa. May mga magkakapatid yan Marisol and, Marites and Friends na yan kapatid. Marites and Company. Basta sa Arlene, marami dyan. Pero kung nakakaranas ka ng paghihirap dahil sa kamaritesan natin mga kapatid, hindi yun pagdurusa alang-alang kay Jesus. Amen? Ay naku, sabi ng Bible, Sister Milen, mapala daw ang inaapi. Inaapi ka, hindi dahil kay Jesus. Inaapi ka dahil marites ka kapatid. Ibang usapan yan. Sister Cecil, ang sinasabing pagdurusa na ginagawa ni Apostol Pablo, nangangarasan ng salita ng Diyos, tapos inaapi siya. Amen ba? Sinasabi niya na nabuhay si Jesus na maguli, pero inaapi siya, tinatawanan siya. Amen ba? Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang salita na ang Word of God na inaapi ka, inaapi tayo, kung tayo naman ay ganito ang buhay natin. Kailangan, wake up call sa atin yung kung gano'n naman tayo. Amen mga kapatid? Kaya sabi, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. 1 Peter chapter 4, verse 15 to 16. Kailangan ng ating suffering para sa Diyos. Ano yung consolation na yun mga kapatid? Yung consolation, yung meron tayong kaaliwan, di ba? Parang pag natalo ka sa Miss Universe, merong consolation prize. Yan. Consuelo de Bobo. Yung tinatawag sa mga Espanyol. Basta sige na, may pa-consuelo de Bobo. Natalo ka sa Miss Pageant, o sige, may 1 kilong bigas ka.
Para pag uwi mo may dala ka, pakonsuelo. Oh, di ba? Nakukuha niyo mga salita mga kapatid. Kaya maganda nag-aaral tayo ng ganito eh. Kasi sinasabi ng Apostol Pablo na kahit nakakaranas ka, sister na ng kapighatian, may pakonsuelo ang Panginoon. God may allow situation in our life when our only consolation is found through Jesus Christ. Amen, makakaranas ka niyan, pero may pakonsuelo ka sa Panginoon. Tandaan mo, all things work together for good. Amen ba? Nakakaranas ka man ng sama, ng mga kapighatian, ng mga katalunan. Pero ano sabi Ate Milen? Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit ang galak ay dumarating sa umaga. Amen ba? Pain may endure through the night, but weeping may endure through the night, but joy comes in the morning. Hahayaan ng Panginoon yung mga pag-iyak. Minsan iaalaw ng Panginoon yun, just like Job. God will allow things to happen so that you understand the power of a great God. Amen ba? Yun ang konsuelo ng Panginoon. Paano mo malalaman na nagpapagaling siya, hindi ka naman pala nagkasakit? Paano mo malalaman nagpupuno ang Panginoon? Kayaman-yaman mo, para kang si Atene. Uuwi ka, kumpleto ka ng pamasahe. May nagpapadala ng pamasahe. Amen ba? Hindi mo maranasan eh. Kasi hindi mo alam kung paano nag-ooperate ang mabuting Diyos. Paano siya naging mabuti? Wala naman siyang paraan para gawan ka ng mabuti kasi kumpleto Ricardos ka. Para kang relyenong bangus, wala nang maisingit. Kasi nga, kumpleto ka na ng Ricardo eh. Pero dun sa kakulangan mo, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa Panginoon, Panginoon, remove these thorns of the flesh away from me. Sabi ng Panginoon, no, I will not. The Bible said, I asked the Lord to remove the thorns of the flesh. Ano man ang mga kapighatian ito, sabi ng Apostol Pablo na yan ha, ang humihingi na tanggalin yung mga sakit ng laman na yon, kung ano man yon, tinik ng laman ang tawad. Pero sabi ng Panginoon, no, because my power is perfected out of your weaknesses. Dahil sa iyong kahinaan, dahil sa mga tinik na yan, Pablo, lalong matatanyag ang aking kaluwalhatian. Diba? Ginagamit ka ng Panginoon na model ng kanyang kapangyarihan. Kaya minsan nahahayaan ng Panginoon yan. Amen ba? Sabi ng Panginoon sa John 16:33, Sister Sarah, in the world, you will have tribulation. You will have persecution. You will have so much problems. Pero sinabi ni Jesus mismo, but be of good cheer. Alam mo yung cheerer? Yeah? Yeah! Be of good cheer because I have overcome the world. Amen. Hindi ka pupuntahin ng Panginoon diyan, Sister Sarah. Kaya yung mga patotoo mo, di ba pag nagpapatotoo ka, Sister Sarah, minsan naiiyak ka na eh. Because kitang-kita mo yung kabutihan ng Panginoon. Pero mo, Pastor Saldi, late nakatulog. Dapat, Pastor Saldi, next time bumili ka ng alarm clock. Para hindi ka makatulog. Ay buti na lang. At yan mga kapatid, ang grace. Yan ang awa ng Panginoon. Yan ang awa. Yan, Sister Ne, ang himala. Alam mong himala, ang definition ng himala, hindi araw-araw, hindi every minute nanghihimala. Ang himalang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung mga kababalaghan. Nakatulog ka? Amen ba? Iisipin mo, nasa ibang bansa. Wala naman ditong padre-padrino. Wala naman ditong palakasan, Pastor Saldi, na tawagin mo si Governor Mandanas at baka pwedeng kausapin. Walay. Pero nung doon sa awa at kaaliwan ng Panginoon, sa dami mo nang naranasan, makikita ng Panginoon, babalancing ko ang books mo. Magkakaroon ng balancing acts ang Panginoon. Marami ka nang naranasan eh. Hindi palaging hirap, babalancing ng Panginoon ang buhay. Ipaparanas din naman sa iyo ng Panginoon ang kaaliwan. Oh, pagbaba mo ng taxi, Jose Saldi Moreno present! Tamang-tama. Amen ba, Sister Ne? Kung nalit ka ng 1 minuto o 2 minuto siguro, siguro baka ang tinatawag letter N na, noche na. Amen ba? Di huli ka na, hindi ka na natawag. Yan ang himala ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang konsolasyon ng Panginoon. May mga kakulangan tayo, may mga kahinaan tayo, pero doon sa kahinaan na yon,
Ipapakita sa'yo ng Panginoon ang kanyang kapunuan, ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan. Yes, minsan may mga pagkukulang ka. Yes, minsan may mga kakulangan ka. But I will show you my goodness and my favor. Amen? Mga kapatid, yan ang sinasabi rito. Now, yun ang consolation ni Apostol Pablo, mga kapatid. Papaano magiging konsolasyon, mga kapatid, ang mga kapighatian, Sister Ne? Kaya ito sinasabi na Apostol Pablo na meron siyang konsolasyon, meron siyang pakonsuelo sa mga kapighatian kanyang naranasan. Alam mo kung bakit, Ate Milen? Yung kapighatian na naranasan ni Apostol Pablo, it made him closer to God. It made him rely on God more and more. Lalong lumapit si Apostol Pablo sa Diyos. Lalo siyang napalapit. Hindi siya tinugon ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, no, hindi ko aalisin ang tinik ng laman na meron ka. Because doon sa kahinaan mo, lalong nagiging sikat. My power is perfected and my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat. Hindi kulang, sapat. Tama. Amen ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Now, ang maganda doon at atin kapag nakakaranas ka ng kapighatian, when you are suffering from pain, when you are suffering from something na malalaking problema, lalo tayong napapalapit sa Diyos. Lalo tayong humahawak sa salita ng Panginoon. Amen ba? Lalong nararamdaman na lalo kang lumalapit sa Diyos. Oh, bakit ganoon? Nawalan ako ng ganito sa halip na yung iba kasi umaalis. Amen ba? Dapat hindi tayo umaalis. Bakit? Ang isang sundalo daw, sabi ng mga matatanda, ang isang sundalong nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. Ganon din ang Kristiyano. Pag nasusugatan ka, atin lalo kang lumapit sa Panginoon. Lord! Huwag mong kalimutan, di ba si Hezekiah? Natandaan mo? Si Hezekiah, anak siya nung hari natin kahapon, na si King Ahaz. Yung tatay ni Hezekiah, hari nga, pero Ahaz ang pangalan. Talaga namang Ahaz talaga ang ugali. Pero si King Hezekiah, alam mo, Sister Sarah, sinabihan si Propeta Isaiah, mamamatay ka na. Magbalot-balot ka na, kainin mo na lahat. Kainin mo dahil mamamatay ka na, mamalapit na, sabi ng Panginoon. Alam mo ginawa ni Hezekiah, Sister Elma, lumuhod siya sa Panginoon. Pinaalala niya sa Panginoon, Panginoon, tandaan mo ha. Ang pangit ng ugali ng lolo ko, ang pangit ng ugali ng daddy ko, pero ako, Panginoon, pinabuwag ko lahat ng mga dambanang pinagawa nila. Panginoon, nilabahanan ko ang mga daddy ko. Yung mga dambanang ginawa nila sa mga pagano, pinabuwag ko yon. Ipinatayo ko ang dambanan, ginawa ni Haring Solomon. Naging mabuti akong hari, Panginoon. Panginoon, buhayin mo naman ako. Alam mo, few hours lang, bumalik ulit si Haring Isaiah sa kanya, si Propeta Isaiah, Haring Hezekiah. Di ba sabi ko sa'yo kanina, mamamatay ka na. Sige, dinagdagan ng Panginoon ang buhay mo ng another 15 years. God is the answering God. Sumasagot ang Panginoon sa mga panalangin, mga kapatid. Kaya napakahiwaga ng mga panalangin. Hindi mo kayang i-underestimate ang kapangyarihan ng panalangin, mga kapatid. Amen. Yan ang bisa. Yan ang epekto, mga kapatid, nang ikaw ay nakakaroon ng kapighatian. Kasi kung palagi ka nalang masaya, baka mabaliw ka. Sa sobrang kaaliwan, dinagdagan mo ng B, baka magkaroon ng kabaliwan. Pagka nabaliw ka na, kapatid, Sister Sarah, ay di baliw na tayo. Naglalakad tayo sa Ilaya, tayo ay baliw. Hindi yan, mga kapatid. Hindi lagi bibigyan Sister Presi ng Panginoon na ikaw ay laging masaya. Hahayaan ng Panginoon. Magkakaroon ng seasons of life. Amen. Magkakaroon minsan ng kapaitan, magkakaroon ng kaanghangan ng buhay. Pero tandaan mo, kapatid, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Dapat lagi tayong lumalapit. Konti na lang, atin. The effective for enduring. God's desire is that we would be enduring through suffering. Kaya dapat, mga kapatid, kaya ako hanga dyan ako kay Ate Mina at kay Kuya Unag. Yan ang isa sa mga idol ko, mga kapatid. Enduring, ang tagal. Ha? Ang tagal nila nagkahiwalay. Si Ate Mina nandoon sa Batangas, si Kuya Unag ang hirap kaya noon. Pero talagang nagpakatibay. Amen? Ganon din sa faith. Ay sinasabi ko kay Sister May palang, nibibiruan kami.
ang mami ko at ang daddy ko 50 years. Tayo, abot kaya tayo ng 50? Parang kaya ba nating itumbay ang ganyang katagal? Mahirap eh. Di ba, mga kapatid? Yung ikaw ay magtiis, mahirap magtiis. Amen. Mahirap magtiis, Sister Cecil, yung magtitiis ka. Kasi minsan gusto mo lagi, may mga tao na gusto lagi isarap. Gusto pa lagi nila imaalwan. Pero hindi. Yung Greek word for enduring is hupomone. Hindi ko alam kung tama ang ko. Pero hupomone, H-U-P-O-M-O-N-E. Hindi lang ito, mga kapatid, parang it's not the idea of passive bleak acceptance, but of the kind of the spirit that can triumph over pain and suffering to achieve the goal. It is the spirit of the marathon runner, not of the victim in the dentist chair. Ibig sabihin, mga kapatid, minsan, di ba yung mga runner, minsan pagod na pagod ka na? Pero you keep running, you keep running, you keep running, you keep running, you keep running. Kahit pagod na pagod ka na, kahit pagod na pagod ka na. Yun ang sinasabing enduring. Kaya pag may mga ikakasal, lagi yung sinasabi sa inyo. May mga wedding ring, may mga engagement ring. Kasama dyan sa ring na yan, mga kapatid, Sarah, enduring. Kasama rin dyan ang suffering. Maraming rings, mga kapatid. Hindi lang yan mga singsing. Kailangan nagtitiis. Amen. Na kaya mo mapagtagumpayan, nagkakaroon ka ng pagtatagumpay, na kaya mo lampasan, nagtitiis ka, basta magtatagumpay ako. Yes, I may not be successful now, but slowly, gradually, I know that God, the God of hope is there who can make me a person, mga kapatid, na magtatagumpay. Amen? Or if we are comforted, it is for your consolation and salvation. Kaya, sinasabi dito, mga kapatid, atin na hindi lang ang Panginoon nag-work para kay Apostol Pablo. God also worked good things in others through the comfort of Paul or through comfort Paul received from the Lord. Minsan, mga kapatid, yung suffering natin para makapagbigay naman tayo ng kaaliwan sa iba. Yung ating kapaghatian, gagamitin natin yung karanasan na yon na ginawa natin upang mapagtagumpayan natin. Ganyan din ako eh. Alam mo, dati ganyan din ako. Hiniwanan din ako ng asawa ko. Namatayan din ako ng ganito. Nawalan ako ng gano'n. Nawalan ako ng trabaho. Iniwanan ako ng gano'n. Ikinatwa ako. Ikinahiya ako. Kaya, si Jesus magandang example eh. Bakit? Kaya yung kanta natin, Sister Sarah, na He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Diba? Yung frailty, kahinaan yon. Alam ni Jesus yung kahinaan mo. Bakit? Nanggaling siya doon eh. Sinasabi mo, itinatwa ka ng kaibigan, galing si Jesus doon. Itinatwa siya. Ikinahiya siya ng kanyang pamilya, nanggaling si Jesus doon. Alam ni Jesus, mga kapatid, ang nangyari sa atin sa lupa, sa buhay natin. Alam ni Jesus ang nangyayari sa atin. Kaya si Jesus, ang Panginoong Jesus, maganda siyang encourager. Maganda siyang comforter. Kasi naranasan niya mismo. Amen ba? Amen, mga kapatid. Mahirap kasi magturo nung mahirap magpalakas, mahirap mag-counseling, mismo ikaw hindi mo naranasan. Now, nagkakaroon ba ng kapigatian si Apostol Pablo? Yes. So that God can do something good for the Corinthian Christians. Maaaring yung kapigatian daw ni Apostol Pablo ay nangyari sa kanya para magkaroon ng kaaliwan ng mga taga-Korinto. Now, babalansehin ulit, Sister Sarah, kapighatian, kaaliwan. Si Apostol Pablo daw ba ay naaaliw? Yes, so that God can bless the Corinthian Christians. So sabi ni Apostol Pablo, nandun, sanay ako sa lahat ng bagay. Di ba sinasabi niya, sanay ako sa marami, sanay ako sa kokonte, sanay ako sa kama, sanay ako sa banig. Naranasan ni Apostol Pablo yan. Pero kahit magkaroon siya ng kapighatian, magkaroon siya ng kaaliwan, parehong ginagamit ng Panginoon yan. Kaya dyan lumabas atin yung sinasabi ni Apostol Pablo na all things, whether good or whether bad, all things work together for good. Amen, mga kapatid? We are not brought to real submission until we have been laid low by the crushing hand of God. Doon mo mararanasan atin yung totoong pagpapakababa sa Diyos.
kapag naramdaman mo na talagang pinipigang-pigang-piga ka ng Diyos. Amen. Yan ang sinasabi mga kapatid ng ating aralin ngayon. Hindi mo malalaman ang totoong uri ng I surrender all, I surrender all. Hindi mo malalasan pa yung I surrender all because wala ka pa namang sinusurrender. Ano sinurrender mo na? Pero pag naranasan mo na yung talagang babang-baba ka na ng buhay, nandoon mga kapatid ang totoong pagpapakababa. Amen? Ano pa sinasabi mga kapatid? We know that as you are partakers of the sufferings, so you also partake of the consolation. Mga kapatid, basahin natin yan mga kapatid. In 5 to 7, datapwat maging kami man ay mapigati ay para sa inyong kaaliwan, at ang aming pag-asang tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo ay mga karamay. Yan. Dapat karamay tayo. Ganon din sa church. Amen. Nako, sino kaya Nako, ako na naman pala. Di ba kakaluto lang natin last week? Tayo na naman. Kumakain ka naman ng kapatid. Pag hindi naman ikaw nagluluto, kumakain ka. Oh. Kaya kayo naman ngayon na maghuhugas ng pinggan. Ganun talaga. Alam mo si Pastora ganon. Sino maghuhugas ng ating pinggan? Si Tinine, si Maludreng. Ako, naging ganyan. Ang mami ganon. Kasi nung pauyuhan na ay sabay-sabay tayong kumain. Paano itong pagkain natin? Sino maghuhugas nito? Oh, kaya kami noon, Sister Cecil, meron kaming toka. Monday, Don, tagahugas ng pinggan. Tuesday, Lab. Wednesday, Lala. Kailangan, kasama ka sa pagkain. Ang sabi rito, ikaw din daw mga kapatid ay karamay sa mga sakit. At gayon din naman, kung karamay ka sa mga sakit o kapigatian, karamay ka din naman sa kaaliwan. Amen ba? Kaya yung mga taong uuwi ng Pilipinas, pag uuwi ka ng Pilipinas, Sister Sara, makakarinig ka sa mga immigration officer. Wala bang dyan? Henodepravia. Yung mga galing Saudi, may mga dati may henodepravia Yung mga sabon. Wala bang corned beef? Wala bang Dove? Kaya minsan makakarinig ka ng mga OFW. Bakit? Hindi naman kayo kasama nung nag-apply ako sa ibang bansa. Bakit ko kayo bibigyan ngayon? Bakit kahati kayo ngayon sa mga kinita ko? Pero nung nahirapan ako, nag-a-apply ako, pampa-placement ko, wala man lang kayo. Tapos ngayon, nung dumating ako, bakit karami na kayo sa ginhawa? Pero nung sa hirap, hindi naman kayo kasama. Abay, hindi pwede. Kaya naunawaan mo rin ang mga OFW. Kaya, walang henodepravia. Walang dab. Tanda ni Pastor Salda siguro yung henodepravia. Napakabuo ng henodepravia. Hindi ko nga nakikita na yan. Ibig siguro bibili nga ako yan. Ang ganda-ganda kaya ng sabon na yan. Ano pa mga kapatid? Konti na lang atin matatapos na tayo. Sabi mo kay Kuya Dick. Ano pa ang sabi rito? Who delivered us and does deliver us, you also helping together in prayer for us. Alam ni Apostol Pablo mga kapatid, ang kahalagahan ng pananalangin. At hindi siya nahihiya na humingi ng panalangin sa mga taga-Korinto na siya ay ipanalangin. Mga kapatid, importante yon. Nalala mo yung kwento Sister Cecil, na may isang missionary sa Africa na siya ngayon ay hinabol ng isang malaking tigre, isang tiger, hinahabol siya. Kasi nagmi-mission siya sa Africa Kasi tapos nakaparating siya sa isang lugar na hinabol siya ng tigre. Ngayon, sa takot niya, Ate Milen, umakyat siya sa puno. Pag akyat niya sa puno, Sister Sara, mayroon namang malaking sawa. Nako, sabi nung misyonary na ito, Panginoon, tulungan mo naman ako. Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon, nangangaral po ako ng salita mo. Panginoon, hayaan mo pong may pangaral ko itong salitang ito sa mga tao dito sa Africa para po lumagana po yung mga salita. Alam mo, nung siya nananalangin, Sister Cecil, may lumabas na para daw mga tao na binaril at sinaway ang mga tigre. Binaril yung tigre at pinatay yung sawa. May lumabas na mga tao
Ngayon, after 1 month, Sister Sarah, umuwi na ngayon siya sa bansa niya. Nagpapatotoo siya, sinabi niya, mga kapatid, alam niyo ba, napunta ako sa Africa. Ako'y nangaral ng salita ng Diyos. Dala-dala ko. Pero mga kapatid, ako'y hinabol. Ako'y hinabol ng mga tigre. Ako'y umakyat sa puno, may sawa. At may nakita akong mga tao na parang mga anghel na siyang bumaril at sumaway doon sa tigre para lumayo at ako'y makaligtas. Alam mo, nung matapos siya makapag-testimony, Sister Cecil, tinanong ng pastor, yung missionary, kailan ka hinabol ng tigre? Anong oras? Ganito po. Pastor, ganito pong oras. Anong araw yon? Anong date? Ganito yon, ganito yon. Really? Alam mo ba, sabi ng pastor, there are 24 prayer warriors na nananalangin sa iyo at that point. Alam mo, umiiyak yung missionary. Sabi niya, Pastor, hindi po makapaniwala. Alam niyo po, Pastor, binilang ko po yung mga anghel. On that point, there were 24 angels fighting for me. Napakahalaga ng panalangin, mga kapatid. That sometimes, ang prayer, mga kapatid, it's not just a wish. It is the voice of faith directed to God. Kaya, sinasabi natin na walang halaga ang panalangin. Pero hindi. When we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God. We are to pray in time of adversity. Sa panahon ng ating mga kahinaan, ng ating mga kakulangan, sa panahon ng ating mga pangangailangan, mga sakit at karamdaman, kailangan nating manalangin. Bakit? Otherwise, we will become faithless and unbelieving. Kung sa panahon nga ng iyong kapighatian, hindi ka pa lumalapit sa Panginoon, mawawalan ka ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakahaba pa nito, Pastor Saldi, but for now, mga kapatid, I will stop here. Pero mga kapatid, nakikita natin ang buhay ni Apostol Pablo na siya ay nagmula, mga kapatid, sa isang napakasamang buhay. Siya, mga kapatid, ay inaalimura, minamaliit ang mga taga-Korinto. Ngunit sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa kanyang pagsisimula uli ng pangalawang pagsulat, makikita natin, mga kapatid, na minsan sinasabi nga niya na ayaw niya nang bumalik. Because makikita natin, mga kapatid, kasi parang wala nang, sabi niya, wala namang saysay eh. Because of the first visit was so unpleasant and sensing no benefit in a second visit, inabandon na niya ang plano niya na makita pa sila from Macedonia. Bumalik sa from Macedonia eh. Ayaw nang bumalik sa Corinto. Kasi hindi naman niya ako gusto eh. Pero alam mo, sa pagmamahal niya sa mga taga-Corinto, mga kapatid, isinulat pa rin niya. Hindi siya nakakarating pero sumusulat siya. Eh nung panahon naman na yan, Sister Antilita, wala namang internet. Wala pa namang kartero. Ano pa namang kartero noong, kapatid? Sino magdadala niyan? Amen. Pero dahil sa pagmamahal, sa pangangaral, sa mga kapatid, sa mga taga-Korinto, kahit hindi maganda ang tingin ng mga tao sa kanya, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay sumulat ng mga salitang ngayon ay ating pinag-aaralan. Amen? Kaya wag nating mamaliitin, wag nating sasabihin na walang kwenta, walang silbi ang pananalangin, mga kapatid. There is power in prayer. And when we pray, we are reaching the spiritual world. At ating pinabababa ang Diyos. Bumababa ang Diyos, mga kapatid, na handang tumugon sa ating mga panalangin. Amen? Paspasan tayo ng Panginoon. God bless you, Pastor Saldi, and God bless you, Sarah and Atine. Sa inyong lahat, mga kapatid. Amen po. Thank you po, Pastor Don, sa aming